Hello, everyone. Welcome to another episode of the Quiver Podcast. I'm Brian, joined today by Vic. Actually, no, parang good morning, good afternoon, good evening. Minsan di ko na naman Ah, malayan kasi Di namin alam kung nakasabay anong na body ako clock sa namin World ngayon eh. Cup. Di namin alam Grabe, kung anong hindi ko body na clock alam kung namin. anong oras ngayon. Balik, balik pre, Oras konting na ba? taste na lang, konting taste na lang, konting taste. Oo, Nasa mga one and a half quarterfinals weeks na eh. na. Konting taste Totoo, na lang. Nasa malapit na. quarterfinals na tayo, malapit na. Kung, And it's kung every 4 nanonood years din lang din naman. kayo, comment nyo kung sinong team yung sinusuportahan Oo, nyo. Kasi kung may may mga manok kayo, kanya-kanya rin kaming team eh. kung Pero meron kayong actually, chitoks, na-eliminate kung din meron kila kayong Gusto Manalo eh. chitoks sa World Cup, yan nyo dyan sa comment section. Na-eliminate din gusto ko eh, yung Cabo Verde. Kaso wala, okay talaga, ganun talaga buhay. Sorry nabangga kay Messi, sorry. Pero kung hindi ano yun, Argentina yun ang kakampihan ko eh. Yun nga, Pero nagkataon. meron naman silang Eh, Valenzuela. I think yung second goal nila I think is a nominee for the mm, goal of the tournament. grabe yun. Nasa ano siya. I So, think I ayun I nga, saw a post by medyo, FIFA. medyo nakawalan kami ng tulog lately. Yung mga nanonood niyan. I think most of, Basta pre, so, wala lang swerte ano, nga. ang ano lang natin sa UAAP sana walang Oo, FIFA Article 27. Wala tayong ganun wala. dapat. Oo, totoo yan. Wala tayong ganun Sa, dapat. sa Medyo, amin sa Weber medyo Podcast, mahirap isa yun. lang yung Medyo nawawalan ng mahirap tulog yun. yata eh. Si Kiko lang Alin? ata. Swerte. Oo, siya lang yung swak eh. Swak yung schedule. Oo, swak yung schedule eh. Ayan, so, speaking of nawawalan ng tulog, medyo parang nawalan din yata, nanonood din yata ng World Cup yung Green Archers eh, kasi Oo. na Medyo 69-98 nawalan ng defeat tulog sila kahapon. sa Oo, UP, nawalan ng no? tulog. Parang, baka akala ng mga tao, World Cup podcast na gagawin natin. Sana, pero hindi, mag-stick tayo sa Lasal. Ayun, natalo yung Lasal sa last Phil Oil elimination round game, no? So, officially number 3 sa UAAP group yung Lasal. Uh, as of recording, still waiting for paano matapos yung group Kung sino yung doon number 2 sa sa NCAA. NCAA bracket. Kasi Yeah. meron pang laro. We're recording this entering Wednesday. So, pag na-upload to, pag napapanood nyo na, baka may idea na tayo kung sino yung kalaban. On O kasi Friday, July 10 yata yung game eh. Next game natin yes, July 10. yes, on Friday, yun nga. So, still to be finalized. Pero it's surely any of Letran, San Beda, Mapua, or uh, JRU. Who Abot actually pa lost ba? this week. Okay, sige. Kaya parang pwedeng sila din yun. Pwedeng Mapua, Walangan pwede dun ring ha. Letran, Lahat yun pwedeng malalakas. Beda ulit. Yung Lahat mga yun malalakas. 'di ba kasi kakalaban lang din ng Lasal sa Latran tsaka sa Beda. Sa ano, Oh, interesting matches ulit yan if ever. Oh, sa ano to? Bayugan, tama ba? yes. Naalala ko tuloy, to our credit, at least nung third quarter, malaro pa rin tayo. Hindi tayo tulad nung CM Farm na ayaw na Oh, si namin. M-Farm ayaw maglaro eh. Si M-Farm ayaw maglaro. Ay, Oo. ano, I'd like to shout out si Q, yung ano, yung vlogger na siya rin yung Mhm. ano, Coliseum Barker nung ano. Actually, nagdadalawang isip ako kung siya yun eh. Kasi while watching the game, sabi ko parang ito yung vlogger. But then kasi I'd like to shout out sa kanya kasi nga siya yung nagbigay ng magandang paliwanag on what really happened Mhm. on the ground nung championship game natin kasi nga sorry I really do think there's some medyo hindi ako okay dun sa statement ni CM Farm. So thankfully si Q, siya yung nagbigay linaw ng mga bagay-bagay kung ano talaga yung nangyari sa ground, which is yun nga. Kasi ang ano medyo ano eh, hindi ako, to be honest, hindi ako nung binasa ko yung telenovelang statement ng CM Farm, parang ano siya, hindi siya my personal take din as well is that medyo hindi siya ka bilib-bilib sa akin. So I'm just waiting for someone or somebody to really speak about it, and yun nga thanks to KQ dun sa siya rin yung ano natin, siya yung commentator
Tapos announcer din sila nung pocket tournament that we joined in Bayugan City. Ayan. So, at least, para sa side ng Phil Oil, hindi naman kailangan ng Lasal magsulat ng ganong klaseng letter. Wala, Ano wala. lang, i-absorb lang Hindi, natin yung teka, hindi 29 points kailangan. lost. Kasi yung Phil Oil Hindi Sockmed pa kailangan. lang, sapat-sapat na eh. Sapat-sapat na. Kasi yung Phil Oil Sockmed, pag gumawa, nobela din mag-post yun eh. Pag nabasa Hindi ko mo, alam kung, ganobela din. iniisip ko kung ano, kung si Gemini ba yan o si GPT. Oo eh. Mamalay mo si Claude. Mamalay mo si Claude. Pwede rin si Claude. Pwede Mamalay rin mo yan. si Si, Claude na ano, nagpa... Claude But, Guadagna. but ano ko, sure ako hindi si co-pilot yan. Sure ako hindi si co-pilot yan. Medyo ano pa si co-pilot eh. Medyo novice pa yung skill Mm. ni Pangano co-pilot. muna Hindi siya, ko alam kung... RSSPC. Doon muna siya. Oo, Basic tama. region. Ayan, so, of course, talo ng 29 points regardless of preseason or hindi, it sends a bit of shockwaves to some of the fans, di ba? I mean, I think, uh, reasonably, wala naman masyado magsasabi na, oh, talo ng 29, we should be worried. But of course, meron din questions that come out of this, and I think gathering from what we've seen online, and also what my questions, watching the game live as it was unfolding. Parang I want to focus first on the two things, and then maybe Vic, you can pick up from what I will ask. Yung una sa akin was that the intensity. Yun nga, we've seen this even 2 seasons ago. Sa, diba? We're coming off a chip. UP is coming off that finals loss. The first meeting we had, uh, parang ano agad sila, sabong mode, parang really wanted it, just to their credit. Whereas Lasal, parang alam mo yun, we are in our preseason pace, yung still sometimes going through the motion, sometimes trying different things, and parang yun yung nakita ko eh. To UP's credit, and we're not putting them down here. Parang from minute 1 to minute 40 nung laban natin sa kanila nung tawag dito, nung Phil Oil, parang they were locked in eh. I think yung final possession nga, ano eh, may uncertainty pa kung ipa-play out ba nila yung time o titira pa sila kasi who knows, diba? Could be a bucket away from 100 punctuation mark and all. Parang yun yung nasa isip ko eh. Pero hindi na nila naman tinuloy. So parang dinribble out na lang. But prior to that, parang they really treated the game as if di sila lamang ng malaki. Parang they really want to win all the micro games. So yun yung una ko naisip. Then pangalawa is that even if we try, there were moments na talagang we were pulling some of our shots, di lang talaga pumapasok. And then also a bit sloppy with the ball, and then getting beaten badly on the boards. So syempre pumapasok na dyan, nami-miss na si Mike or wala tayong FSA, which we will touch a bit on later. So ikaw Vic, how would you like to read into this encounter with UP? Mind that this is not really our first encounter with them after that final series. Nagkita na rin tayo sa Zamboanga, which we actually lost by tawag dito, parang magulong fashion na ano tayo eh. And then nagkita pa tayo dun din sa Agusan, sa Loreto. And then they also beat us there, I think, but that's the only time they beat us, parang ganun. Then we won the finals, diba? So we actually saw them twice before this matchup. But of course, ito yung may pinakatimbang kung gagraduhan natin yung preseason, diba? Kasi more or less, ito na yung eligible people lined up eh, into season 89. So ikaw, Vic, how would you weigh this 40 minutes we just saw between Lasal and UP? Sa akin, ano lang talaga, intensity lang talaga din. Parang they just wanted it more, mas energetic, mas ano ba to, ganado sila compared to us na we're running through our motions. Ano lang talaga, mas intense lang sila maglaro kahapon, and as a matter of fact, parang naubos yung intensity nila doon kasi talo sila kayo na sa FEU eh. Yung it was the exact personally it was the exact
opposite. Kung ano yung, no matter how they pushed kanina, ano din sila, hirap sila kay Konate and kay Mongkopa kanina. So, but overall, I think it's just really a difference on the intensity of both teams. Parang, yun nga, tayo, ano naman we are trying our best kasi we are also running our sets. Ang ano lang talaga doon is that mas intense lang maglaro si UP kahapon. I think that's the only kasi lahat naman yan ano yung out out rebounded, outpaced, outrun. Ako really it will all boil down on how intense UP played yesterday and how they really wanted to get that win over us. Ako yun lang. That's all I can that's all I will read about dun sa pagkatalo natin kagabi. I mean, it's preseason, tambakan ng 29. I mean, tambak nga tayo 30 ng game 1 ng finals 2023, nag-champion nga tayo. I mean, what scares you more, 'di ba? Parang but then yun nga kasi baka sabihin ng taong yabang ko, 'di ba? Parang ako yun ang bottom line. UP just wanted it more yesterday and it showed kung gaano sila yung level of energy nila, yung kanilang intensity, yan lang. Yun yung naging ano talaga difference. We were not able to match that. Yun lang. I think that was the concern sa atin. Hindi natin na match yung ang taas ng energy ng UP tayo, parang may ano talaga, merong significant gap. That's why we lost last night. So, and then, yun lang, okay lang, pahinga, regroup, and then playoffs will start Friday, I think. Yes. So, pending kung sinong kalaban natin. No? So, let's see. Malay mo, makalaban pa natin ulit UP somewhere down the road this PhilOil tournament, and let's see kung may changes. Yeah. Yeah, yun nga rin na naisip ko talaga watching in that game. Parang, syempre, ayaw naman natin i-exaggerate yung talo kasi una preseason siya. And hindi naman siya kahit naman nanalo tayo ng by that margin, parang we'll easily play it down eh. Kasi parang, this is not To be probably honest, not totoo. easy, Parang, di okay ba? lang. Your Di ba? opponents. Kung sabihin natin nanalo tayo 29, probably be more worried kasi baka we're giving away too much Yeah, to, agree. not just to kalaban mo on the day, like if NU, UST, Adamson, they're watching that game, they're taking notes, diba? Parang ganun. So, but we're not saying that UP did Hindi, that pati, on I purpose mean, na, yun nga, kung sa atin nangyari yan, it's just another preseason win and then oo, we will really not put too much weight on it. Kasi yun nga, alam naman natin na the real battle comes starting September 12th. Yun naman talaga yung exactly. pinaghahandaan natin eh. So, I mean, if we win, thank God, but if we lose, okay lang. I mean, we're Totoo. still in the playoffs as the third seed from the the UAAP bracket, and let's take it from there. Yeah, siguro ganito lang. Maybe we can touch on it a bit if in case lagyan natin ng konting angle ng pagiging seryoso masyado. I mean, just to 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 relate to some of the fans. Kasi di naman natin pwede sabihin na parang alam mo yun, wala tayong mapupulot from this loss. So kung meron man, Vic, parang ano yung tingin mong mapupulot mo doon? Is it apart from the intensity, kasi sabihin natin kahit sabihin mo hindi natin sila na match sa energy, baka may mga natutunan ka from this matchup na we can probably address heading into season 89. Parang matchup issues ba or depth issues sa ilalim particularly, or is Jacob and Jason enough of a tandem, or kailangan ba may mag-step up pa sa ibang positions? Parang yun, siguro ano yung mapupulot mo na lang from there, just to not totally dismiss, kasi syempre we would love to dismiss it, but parang syempre pwede mo pa rin naman sabihin na may mga bagay dito na kailangan hindi mo na hayaan maulit sa season mismo. Parang gano'n. Sa akin, unang-una, front court help. Yun yung medyo sa akin. We still Mhm. need, hopefully, we can get
ano ba to, serviceable FSA. Kasi right now, medyo ramdam natin yung pagkawala ni Mike. So it's really something else. So we all know we cannot replace it on one person. Well, dapat may one person kasi hindi na hindi na tutuloy, no. Pero meron talaga dapat na one person. So let's go back to the drawing board, and it will be a by ano pa to, committee thing. So who's our frontline guys now? Seven, Pabs, Mace, who else? Daep, Daep. Probably Daep, sino ba? Or are we, am I missing someone else? Ang ano doon, baka maybe we can get, ayun nga, si either, I think either it's si Mo at si Henry lang naman yung pinagpipilian yata from our pool, no? For Kasi now, malay mo may I'm magpakita. not sure with the Malay mo may status magpakita. ni, sana nga meron, di ba? Kasi ilang linggo na lang eh. Si ano, si Bron So, Jensen. yun nga, for example, si TJ Adams, di ko alam kung ano status. So, kung sino yung pwede dyan, most probably it's Henry and Mo. So, whoever it is, I think ano naman tayo dyan. I think we can all agree na medyo pwede nating pakinabangan compared to medyo, let's say, mas may skilled over kay Bright. That's why we will be able to ano pa to utilize whether it is Henry or Mo na ma-line up for season 89. So kahit naman sino sa kanila diyan eh. So it really depends on the coaching staff. So at least we will get help from that uh, position in the front court. And I think siguro ano lang, kasi yung 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 open shot sa atin, di ko alam kung anong lesson learned dun eh. Kasi where we got open shots. Kung napanood niyo yung game Oo. kahapon, hindi lang talaga nahuhulog. So hindi ko alam kung sharpness approaching the match siguro, parang ganon. Kasi on that aspect, di ko na alam anong pwede mong Tingin iano ko dun ano, eh. tingin ko Siguro puyat yung lang. yun nga, Nanonood din ng World Cup it's eh. all it's all yun nga, so it's all mental thing din eh na Probably. ah, Ano, na, saka na yun nga, yung mag-focus sa energy, matching up. laro, 'di ba? Yun yung ano dun eh. Kasi we got open shots. Unfortunately, wala talaga eh. Hindi nahuhulog eh. So, You know it's gonna be bad. Meron dun isang play si Earl Abadam. He has yeah. an open lane. Then hindi pumasok. Parang you Oo, know 'di that's ba? kind of play. Kaya parang, That's what okay, it's kind of not our play. day. Parang ganun siya eh. So, I think yun yung mga siguro lessons learned on that, dun sa game natin against UP yesterday na yun nga, you just have to be lethal as well. Kasi yun nga, you get those open shots and those shots aren't falling in, there's a problem, 'di ba? There's Yeah. there's And there's one thing, definitely a problem mentally. So, yun yung tingin mm, ko, yun yung pinaka-learning dun is you have to approach every match na mm, nasa proper mindset ka talaga. Hindi pwedeng punta ka ng game tas parang hindi mo nakokontrol eh. Kasi sayang talaga kasi we had a fair share of open attempts yesterday. Di lang talaga nahuhulog. So wala ka na magagawa sa wala ka na and magagawa sa and at the ganong same time, aspect. UP also had a hot touch. So yun nga, parang game 1 din talaga ng season 86. Eh. Tip, tipong nagsabay yung swerte at malas. Yep. And we're not saying na UP relied on the swerte. They make their own luck. They really were clinical when they had to be. Alam mo yun, parang di naman nila isasablay yun kung open talaga eh. Parang ganun. So, that's how it is. Especially, yun nga, heading into this game, syempre, there's also that desire from them perhaps to lay down a marker. Alam nila wala siya masyadong bearing sa result sa UAP now, but of course, just to have that mentality na we can do this to Oh, you. nandito kami parang ano pa rin kami, we are, but to be honest, hindi naman kailangan
ako, I mean, regardless if we beat UP yesterday, hindi naman tayo naglolokohan dito eh. They're at the top of the pile. They definitely can win the championship this season 89. Hindi naman, wala naman silang malulokong tao. Alam mo Mm. yun, even if we beat them, they're still contenders. Wala namang ano dyan, walang Oo. magbabago dyan. They're very, very high caliber team. I mean, ano yan sila, personally at this early, I expect them to make it to finals. So that's how strong that team is. So, 'di ba? Ano alam mo 'yun, regardless of the result of the game yesterday, and personally regardless of saan sila magtatapos itong Phil Oil, whether they win their fourth straight, tama ba? Na fourth straight Phil Oil Yes. title or whatever, mag third place runner up, they will be one of those top 2 yan. Malamang top 2 yan sila this UAAP season 99 for sure. Yeah, it takes a lot of bad events, unfortunately, and hopefully hindi naman mangyari. Parang yun lang eh, kasi if they're, tawag dito, if they're stacked, and if they get their rotation right, parang they look poised really Yeah, to make another agree. deep run, diba? Agree. Ano Agree. yan, and then sa finals, of course, walang sure. It's just you give yourselves a chance. So siguro ganun. And that's what the team also is hoping for. Ako yung naalala ko lang yung time na nag-guest si JC sa atin, di ba? And one of the things na parang they really set uh into their minds whenever they wear the Lasal jersey is yung mentality. So yun, maybe it was a bit suspect or it was outmatched by UP nung matchup nila sa nung Phil Oil. So parang inisip ko, definitely they will have to act more urgently when it's under the bright lights of the UAP. I think alam naman nila yun. So Oo naman. parang if ever lang na mawala sila sa focus, they'll have to look at these moments in preseason and say na, oh, we know what could happen in the UAP if we don't wake up with the right mindset or we don't approach games with the right mindset. This is how ugly it can be. And by then, things would be unforgivable. Unlike now na parang, yeah, like we're discussing it now casually, diba? Parang no sense of urgency whatsoever. It's more of na lang, something to talk about and all. Pero pag ito sa UAP nangyari, I'm sure. We've already seen it, di ba? Last season with Oo naman. Ateneo. Napaganda lang nung dulo, which kind of helped us a bit find our rhythm mentality. Parang, I think kung hindi natin napabayo ng single digits, who knows how the season could have turned out, di ba? Parang, one of those moments that you lose the battle but win the war kind of thing, and maybe this is it as well for us. Who knows, September is still 2 months away. Marami pang fine-tuning dyan, and we know the coaching staff and the Even in the players. UAP, Bray, Mm-mm. I do believe even in season may fine tuning pa rin na Dapat may naman. fine tuning pa rin Di naman pwedeng, na nangyayari diyan. Hindi naman pwedeng plateau ka na oo, pagdating ng exactly. ng ano naka ano ka na plateau ka na. I mean, Ano siya, siguro, may in syempre within season the ano pa season rin diyan, mas, adjustments pa rin diyan so along the within the way. season, syempre may adjustment talaga, pero may point din at certain stages of the season na you would rather play ugly and still get the result eh, diba? Parang Oo may naman. mga Oo naman. kasi I think sa akin, kahit sabihin 'di mo ba? ang ganda ng laro mo kung lagi ka natatalo, Oo, 'di wala. ba? That's rough. I That's mean, rough really. I don't really care for as long as we're winning. Yun yung pinaka-important naman dun eh. Yeah. Kaya thankful naman tayo sa preseason and all. Regardless if we finish with the quarterfinal exit, the semifinal exit, or a finals appearance sa PhilOil, parang we'll really just look forward to how the team is gelling together, because this is a different unit, and yun nga, valid yung questions na how do we replace Mike Phillips both on court and even off court. As we all know, Mike is as influential as anyone could be in this team na
Of course, hindi talaga siya mapapalitan one-to-one, but rather how everyone who's It's a ano talaga, compete. collective effort yan. Mm. So sabi nga nila, 'di ba, parang um hindi mapapantayan si Mike kung siya lang. Pero kaya siya saluhin collectively, like as a unit. And I think that's what the team is keen to do uh whenever we get to speak to them. And so nabanggit na rin natin sa Mike a handful of times. So maybe let's review how him, KQ, and Balti did. I think mostly si Mike and KQ saw more minutes. Parang how did you make, especially that New Zealand game? Yung Australia game, I don't want to read too much into it. I think they were okay, but we already knew that Australia's gonna be a tough, tough assignment. New Zealand, however, it was difficult. We lost to them in 50 minutes, diba? Double overtime. Think KQ held a good account of himself offensively, and then si Mike more on defense and hustle. I think that's their calling cards naman, wearing the Lasal green and white. And it's good to see it being extended to the Gilas blue and white, diba? So ano yung parang kinatuwa mo doon, Vic? Especially the New Zealand game. Ano yung parang na-encourage ka na, oh, they're they're playing with massive respect to the Gilas jersey. Parang tawag dito, they're bringing honor to wearing the national team colors. Ako honestly, nung New Zealand game, I really felt that Mike could have played more minutes than Brownlee. Kasi ano naman eh, the scoring cudgels are being taken care of by almost ng mga locals naman eh. I mean, to be honest, we didn't have any problems offensively kasi nakascore nga tayo ng 102 eh. I mean, the personal issue ko talaga is the defense. So I really felt that Mike could have played more so that nagkaroon man lang tayo ng what do you call this, ng focus defensively kahit papaano as compared to kasi may instances si Brownlee nilalaro na 4 eh. So kung ganun lang din, I would have felt that Mike Mike na lang sana as compared to JB na medyo obvious JB was not 100% nung game against New Zealand. Parang lahat ng pag nakita ng New Zealand players na siya yung bantay, parang nakakita ng pating. I mean, they all look like sharks looking at their prey. So, kung ganun yung situation, I mean, sana si Mike na lang yung pinaglaro. So, ako, yun yung ano ko, that was my opinion on Mike's performance regarding New Zealand. Kasi as what we've seen, third quarter, nung pinasok siya, nagkaroon siya ng impact kasi that's where we made our run after falling down on double digits and then we took the lead 63-60, 'di ba? And then kay Kevin naman I love what I'm seeing with Kevin kasi right now mas may saksak na yung offense niya as compared to when he was still with us. Parang you will allow Kevin to dribble his way to the paint and make him finish. Kasi parang he didn't have a good finish back in college as compared ngayon na pag sumaksak na siya, pag, pag nag-dribble penetration siya, he can lay up, he can floater, he can stop for a mid-range jumper. Mas polish na yung offense ni Kevin and I like what I'm seeing kasi ako, to be honest, KQ will be a part of this Gilas setup for a long, long time. So, ang ano ko dyan is happy ako and hopefully Balti too. Hindi lang masyado nakapaglaro si Balti because definitely ang dami rin niyang same position but I'm still hoping na hindi tumigil mag-develop si Balti so that in the next Gilas setups, next call-ups, I mean, pwede pa rin siyang matawag because they can see something differently on him as he progresses sa kanyang pro career. Yeah. Ang positive doon sa akin for me, yung laro nila is
yun nga, Kevin has +7 and then Mike has +11. So, positive impact on the floor. Negative would be kung may pumasok lang na isang free throw, walang OT. Yun nga eh. Pwede Yun nga eh. mangyari. Kaya lang, wala na akong magagawa dun eh. At least Wala na alam akong natin magagawa. na nasa lista pa Pigana rin yung sila. pigana. Alam natin na nasa lista pa rin sila. Oo eh. Hindi pa nag-rub off. Parang ano eh, hindi nila ano na blue yung suit nila eh, blue and white. Hindi sila ano na blue and white eh. Green pa rin yung na ano nila na jersey na suot-suot nila. Ayun nga, something that we're familiar, but it happens. Ganun talaga. Kevin, of course, had 23 points, while Mike Phillips, pointless, pero really brought the hustle and defense in that New Zealand game. Ayan, so happy to see Lasalians on, of course, sa national team setup. Of course. Regardless of the sport, and especially in this basketball mad country, it's good to see Lasalians sa men's basketball team, di ba? Parang nakakataba ng puso as a Lasallian na hindi lang sila nag-excel for Lasal. Kasi I think there's some quarters na parang sasabi, magaling lang yan pag sa Lasal naglalaro. But obviously with Mike and Kevin, na-extend nila yung galing nila, hindi lang sa colors natin, pati sa matetest sa labas. Like Kevin, already a KBL player. Who knows, Mike could join him as an overseas player, di ba? Let's see. Let's see. Ayan, so that's all our time for today. And we'd like to thank our sponsors, Ibarra Manila. And so check out their collection, social media, follow their pages, Facebook, Instagram. And of course, check out their DLSAA special, exclusive then, in Trofeo Quiver Dial in green. Very nice looking watch, and when you purchase that, of course, part of the proceeds would go to the DLSAA Athletic Scholarship Fund. So really going a long way when you buy that watch, and maganda siya. So win-win, 'di ba? Walang talo. Hindi Yes. matatalo ng 29 points or whatsoever. Ayan. So that's it for us. Comment down below what you think so far has been Lasalle's best and worst trait. Kung meron kayo na-observe, maybe that's something we can pick up heading into following episodes, because we still have probably 8 weeks, 8 to 9 weeks before we really see the ball get rolling sa UAAP. So marami pang time to talk about a lot of things. And also, before we end, we'd like to say a couple of belated birthday greetings. Una, to one of our lucky charms, si Patrice. Ayan, happy Yan. belated Kaya, birthday greetings, happy Patrice. birthday. Happy birthday, Patrice. Happy birthday. See you around. There's definitely there's definitely a reason for you to watch the games. Diba? Hopefully, like you're there a lot. And then of course, belated birthday greetings then kay one of our very own, si Mr. Willie. Yan, Mr. Willie 69. Woo! Mr. Willie 69. 7-7 sale. Hindi nagbigay ng voucher, no? Sayang. Sayang. Ayan, so magpakasaya ka, Willie. Have a nice week. Kasi tapos na yung day niyo eh. So, Mabuhay ka have a hanggang nice gusto week. mo. Exactly. Tapos kung manonood ka sa Friday, abangan mo yung chitoks kong bukas. Oo. Pagpakain ka sa amin ng chitoks. Ayan. So, that's all. Ikaw, Vic, baka may pahabol ka lang na nagpapa-shoutout or wala naman. Shoutout kay Messi. Yung shoutout kay Messi kasi nakikick off na eh. Tapos sa aking nephew competing kay Rafael, competing in Australia for Phantom Robotics for Nice. Isobel. Baka sabay sila ng flight ng Gilas, ha? De joke lang, nandun pa yata siya ngayon. Nandun pa. Saka di yata sa Perth eh. So, malaki yung Australia. Obviously. Ayan. So, sila? They're in Sydney. Malayo. Kasi sa Perth tayo naglaro eh. So, I mean, Gilas. Kabilang side. Sabi nga nila, ibang bansa na daw yun eh. Ibang kasi +8 na rin yun eh. Same time zone na rin natin ang Perth eh. Exactly. As compared to the other sides eh. Ayan. So, thank you for joining us.
stay tuned for more episodes. And if you have episode recommendations or questions, or kung gusto nyo rin sumali, DM us on Instagram. Oo, Maybe we can pwede include kayo you. mag-guest sa amin. Syempre, No? Pwede pakilala kayo muna mag-guest kayo sa sa amin. Then, di ba, would be nice to have an episode with fellow friends. Ayan. So, kasi tingnan mo, kaming dalawa lang dito. Minsan si Gio, minsan si Willie. So, parang we could use another voice. More or Yeah. less. Ayan. So, thank you everyone. As we always say, Animo Lasal! Argentina! vamos! Vamos! Vamos!